Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga igsuon, agig pagsugod ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Nadungog tang balita, si Jesus muluwas, imantala sa tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, daduntang balita. Isugilong balita, si Jesus muluwas, sa tanang nakasala, si Jesus muluwas, kayutan dagat man, mag-aawit mong tanan, ug magmalipayon ta, si Jesus muluwas, managsinggit ang tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit, si Jesus muluwas, sa tanan isang yawta, ang kalwasan nga hingpit, awit man sa pagdahom, si Jesus muluwas. Amen. Thank you for that wonderful song. But this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Galatians, chapter 5, takaron mga kaigsuunan, verse 22 to 26. By the way, atong i-welcome si Pastor Vincent Abanto. So, he is with us tonight. We are happy to have him. Okay, welcome. And Galatians chapter 5, verses 22, paingon sa verse 26, mga kaigsuunan. So, atong basahon, please follow me with your eyes. The Bible says in Galatians chapter 5, verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another." Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imuhang gugmang gihatag kanamo. Thank you, Mahan, sa mga katawhan that you have gathered with us tonight, and to the people who would watch this devotion, Lord, in the future. I pray that you would bless and give us the grace that we need para amo agayud nga maangkon ang kalig-on, kadasig, pinaagi niining mga butang na imong giandam alang kanamo. Salamat, Amahan, kay sa kanunay, ikaw mutubag sa mga pag-ampo, ilabi na gayud, kay amo kining gihangyo o gipangayo, pinagilamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. So again, maayong gabi mga kaigsunan. In our daily bread, October 19, the title is When to Sacrifice. When to Sacrifice. But I would like to go directly sa tuwang teksto karon mga kaigsunan and look at what the Bible says. Now, kaning teksto in Galatians chapter 5 throughout several years, murag almost 3 years na nato nga pag-uban sa tuang devotion mga kaigsunan sa tuang Bible study. I have already discussed and expounded this text several times. Pero
I would like to look at this tonight, another angle na pod para atong makitaan kung what is more pa sa pulong sa Ginoo nga atong makita mga kaigsunan. Now, in verse 22, the first word nga atong makitaan is but, the word but. And sa grammar pa, muna ang usa na siya ka conjunction. Okay, ang conjunction is nagakonekta sa duha ka buok sentence mga kaigsunan. And kaning conjunction nga but, it is a word that connects a sentence or iyang gina mura bitaw iyang gina mura siya opposite or contrast. A contrast, it connotes nga sentence that will be going imong isulat or imuhang madungog is a contrast to what has been said. Atong nasulti na. So, ang verses 22 ug 23 is a contrast kung unsa ang nasulti na. And what are the things nga nasulti na? Actually, mga kaigsoon, kung imong tanahon, it is entire one group of sentences ang verse 17 paingon sa verse 21. Kung imong makitaan, actually, kung if you would look at verse 18 para itong mas makita kung unsa gipasabot niya, look at yung verse 18. But if ye be led of the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Look at that, works of the flesh. Unsa man yung mga works of the flesh? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like. So, list of many sinful activities. Ug kani nga sala mga kaigsunan, it is not a one-time sin. It is something imong ginabuhat deliberately nga nagapadayon. Okay? Now, ato makitaan nga kani kunong mga butanga mentioned above, the works of the flesh. Ingon pa niya, the Bible says in verse 21 sa second part, of the which I tell you before. So it is a reminder, gibalik na pud ni Paul. Yan na pong giusab pagsulti, I tell you before, as I have also told you in time past. Sa ato pa, it means nga ginabalik-balik og remind ni Apostle Paul nga kato nga mga sinful activities, kato mga sala nga ginapadayon pagbuhat sa usa ka tawo. Ingon pa niya, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So dili makasulod or makapanunod sa gingharian sa Dios. Now mga kaigsunan, that is the contrast of verse 22 kato nga mga butang. Now, ang kaluwasan is grabe kaayo ka-importante. Ug na kay dapat siguraduon mga kaigsunan, labaw sa gugma sa mga tao sa imong palibot, labaw sa approval sa mga tao sa imong palibot, ang pinaka number one nga imong dapat i-assure sa imong kaugalingon nga sigurado ka is ang imong kaluwasan. But the problem is, we cannot see even our own hearts. Even our own hearts can deceive us. And we cannot see the hearts of other people. So ang pangutana karon, unsa man ang mga sintomas sa usa ka tawo nga dili gayud makasulod sa gingharian sa Ginoo. You see? So, we will talk about the perspective of man. Kay dili man ta susama sa Dios nga directly he can see kung kinsay tinuod or dili. But in us, unsaon nato nga masabtan o makita pinaagi sa giingon sa Biblia ang sintomas, symptoms nga kini nga usa ka tawo or ikaw mismo dili makapanunod sa gingharian sa langit. Now, naay kalahian mga kaigsuonan ang nakasala or nagapakasala. Kinahanglan ng masabtan. Tanaw na itong giingon sa Biblia mga kaigsuonan sa 1 John chapter 3. Open your Bibles there. Okay, it's very very important. 1 John chapter 3. Abrihin ninyo inyong mga Biblia palihog. Okay, tanaw nimo ang pulong sa Ginoo sa verse 8. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. And ingon pang bulong sa Ginoo, whosoever is born of God doth not commit sin. Now, kaning word nga commit sa verse 9, okay? Actually, ang iyahang meaning is practice, does not practice sin. So kung ikaw kuno usa ka tawo nga anak na diha sa Dios, you are already born again, you are saved, you do not practice sin.
Kung balikon nimo ang verse 8 kaning the word nga committed. Okay? Committed. It means mga kaigsuonan that deliberately and continuing to do sin. Kay nang word nga committed na siya TH. So makita ka sa Biblia sa King James Version nga believe it. Meaning wala na ingon nga nagtuo ka kaysa, no. Believe it meaning nagapadayon sa pagtuo. Committed meaning nagapadayon sa pagpakasala. And the word in verse 9, the word commit actually means practice. So, ang mga Kristohanon atong sabton nga wala nagpasabot nga sukad ka na luwas, dili naka makasala. There are time nga ang Kristohanon makasala gyud kay tawhanon. Okay? We are still in the flesh. Pero ang tinuod nga Kristohanon is not practicing sin. Wala naga-practice og sala, meaning you are not committed. Wala ka nagapadayon sa pagpakasala. So, muna gitawag nga kalahian. Now, going back sa tuwang text mga kaigsuonan, mabawaan nimo nga ang usa ka tawo is dili pagyud nakaangkon sa matuod nga kaluwasan kay nagapadayon siya pagbuhat niining mga lihok sa unod. So, meaning they practice it. So, nagapractice og adultery, nagapractice og fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, so on and so forth. Ikaw, makit-a nimo nga dako kay na siya nga sinyalis og simptomas nga ang tao wala pagayud nakaangkon sa kaluwasan. So, mga kaigsuunan, ang pangutana karon nga unsaon day nato para masigurado tas atong kaluwasan, muundang taniining mga butanga, mustap ta og practice niini. Now, that is a wrong advice. Og mingon ka nga undangin na kay kanang imong gina-practice nga sala, undangin na kay para masero ka sa imong kaluwasan. No, that is a wrong advice mga kaigsuonan. You see? Kay nga naman, di ba remember in contrast ang verse 22? Now, the verse 22 here, the fruit of the Spirit, na ay bunga ang balaang espiritu. Now, in verse 22 mga kaigsuonan, fruit, kung balikon to nimong mga sala, verse 19, works. Naay kalahian ang works, naay kalahian ang fruit. Ang works, ginatrabahoan nimo. Ang fruit, dili nimo pwedeng trabahoan, moabot lang siya. You see, nang ato makita mga kaigsuunan, that the right advice, if you wanted to be saved, and mahunong ni kaning mga practice of sin, nga mao'y sintomas sa usa ka tawo nga ilabayay og impierno, the first place, kinahanglan kang maluwas. You must be regenerated. Because a person that is already regenerated, automatically magsugod og pamunga ang balaang espiritu og hinay-hinay katong practices of sin nga yang gihigugma kaniadto, because he became a new creature in 2 Corinthians 5:17. He was born again, mauna kay naanak pag-usab, nahimong bag-ong binuhat, naanapoy bag-ong mga gusto, naanapoy mga bag-ong mga pangibog, naanapoy bag-ong paglantaw kay naanak man pag-usab. In-ana ang pagbag-os Ginoo mga kaigsuonan. So, if you would advise a person nga nagapractice of adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, emulation, wrath, envying, murders, drunkenness, nagapractice ana, imong ingnon nga undangin na. So it's wrong. You see, it's good to say nga undangan na, pero dili na say makatabang sa iya. Ang makatabang anang tawhana, kinahanglan siyang maluwas. Ngano man, kay kung maluwas ka ng tawhana mga kaigsuonan, there will be the seed of God's word na turok sa iyang kasing-kasing, hinay-hinay mutubo hangtod nga mamunga. So mga kaigsuonan, usahay manggod ang atong ginabuhat, ang sipyat sa mga katawhan is, they think that holiness is the way to Christ. Magpakabalaan ko para dawaton ko ni Kristo. And that is wrong. Christ is the way to holiness. Gikinahanglan nimo si Jesus Christ para mahimo kang balaan, bali. Kay kung if holiness is the way to Christ, nahimo nang buhat ang kaluwasan, magpakabalaan ko para maganahan ang Ginoo, luwason ko niya. That's wrong. You see, Christ is the way to holiness. Muna, I need to be saved, believe in the Lord Jesus Christ, and by, Christ will transform me and make me a holy person. And that's the difference sa message sa Christianity o sa ubang mga relihiyon sa kalibutan karon mga kaigsuonan. Now, look at this. In verse 22, let me say it again. I have told you before na ang verse 22 mga kaigsuonan kaning 9 ka mga fruit of the Holy Spirit or fruit of the Spirit,
it is actually one. Isa lang ni siya. So I need to be technical again. Tanaw nimo, but the fruit, singular, of the Spirit is singular na pod. You see? So, it means mga kaigsunan, ang gigamit niya nga mga words dere is singular, referring to only one thing. So, pero matingala ka, referring to only one is fruit, dili siya plural, isa lang, the fruit of the Spirit, isa lang, is, pero ang gilista ni Paul is siyam kabuok. How is that? Nanong siyaman kabuok yung gilista? You see, it means mga kaigsunan, there is only one fruit of the Spirit, pero na siyam ka flavor. Nakadumdum ko sa Bukidnon kaniadto nga naay usa ka kahoy, duha ka bukbunga. Paingon kag Cagayan na abot lag na pa ba karon. So, kanipod mga kaigsunan, ang prutas pod sa balaang sa espiritu mga kaigsunan, naa say usa lang ka prutas pero siyam ka buok flavor. Meaning, ang usa ka Kristohanon kung tinuod na nga maluwas mga kaigsunan in contrast sa works of the flesh, practices of the flesh nga imong ginapadayon pagbuhat, nahunong na ang mupuli is kaning bunga sa balaang espiritu. Now, ato makita nga kaning maong bunga mga kaigsunan, dili ni sa pwede mingon ka nga love lang ako pero wala pa ko aning joy kay wa koy kalipay karon. Ay, dinilang ko sa faith, dako og pagtuo pero dili temperance wala gyud ko ani kay wala koy pasensya. So dili ni sa pwede mga kaigsunan, it cannot be. Ngano man, you need to have all of it because all of this 9 is one fruit actually. Okay? Ang giingon ni Apostle Paul, the fruit of the Spirit is, di ba? The fruit ba yun? Kay kung gina-refer ni Apostle Paul, kaning siyam is individual ni siya, dapat ang yang ingon, but the fruits, S with S, but the fruits of the Spirit are love, joy, peace, di ba? Pero, dili man po gumatuo nga marong grammar si Apostle Paul. O di po gumatuo mga kaigsunan that the Holy Spirit, which is the author of the Bible, do not know the syntax of language. That's why in studying the Bible, we must study language because God's word is a language. Now, ato makitaan, the fruit of the Spirit is, meaning, these 9 things is one. Dili pwede nga muingon ang sa katao nga, ay, dinilang ko sa kuan pastor sa kaning gentleness, kay gentle man ko, dili man ko manghilabot sa uban, pero pag abot diri sa gitawag nga long suffering, pag abot diri sa gitawag nga temperance, meekness, maglisod ko ana, so di na siya pwede. You see, it is only one. So di pwede nga isa-isa ho pili-pili ka, naagid dapat ning tanan mga kaigsunan. It's one fruit. So ato makitaan mga kaigsunan, when you are saved, this fruit will manifest sa imuhang kinabuhi. Hinay-hinay. Lahi-lahi sa irog degree kada Kristohanon, but naagid ni ma-develop ang siyam sa imuhang kinabuhi because it is only one fruit. Siguro na first degree, second degree, hangtod nga you will grow in holiness nga mas makita og tataw na gid kay ni nga mga butang sa imuhang kinabuhi. Igsoon. And I hope you would understand that. And I hope, by the grace of God, mas stop na ang practices of sin sa imong kinabuhi. And the solution is not to reform your life, but to be saved. Kaya kung masave na ka, automatically, hinay-hinay, ma-reform ang imong kinabuhi. Okay? Now, ambak tas verse 24. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, and they that are Christ, ang mga iyan na ni Kristo, have crucified the flesh with the affections and lust. So, nga naman di ay, nga malikayan tong mga works of the flesh in verses 18 paingon sa verse 21 because ang mga iya na ni Kristo mga kaigsunan, gilansang na ang unod. Okay? Pag atong makitaan nga ang usa ka tawo gilansang sa krus, wala na sa ilaing paingnan kamatayo na. O ang gilansang sa krus mga kaigsunan, immovable na. Dili na na siya maka-wreak og havoc. No ato makitaan that our flesh and the affections and lust of the flesh gilansang na sa krus. Pero naa pa siya. Mura bitaw zombie bitaw. Ang atong daan nga pagkatao murag zombie. Patay na because when you are saved, ang imong daan nga pagkatao namatay na to. Pero gakaapektuhan pa ka. Muna nga mura siya zombie ba, patay na siya pero galihok pa inana ang gakahitabo sa tuwa mga kaigsunan. But the Bible is promising us
nga naa gyud tay gitawag nga kadaugan. Nagyoy victory kanunay because it is already crucified. Gilansang na sa krus ang atong mga pangibog sa unod, ang affection o lust sa ato ang unod mga kaigsunan. Open your Bibles with me please in 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 Timothy chapter 2 sa verse 19 mga kaigsunan. Okay? So, the Bible says, 2 Timothy chapter 2, okay, ano man to? Verse 19. Here it is. The Bible says, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. So, kabalo ang Ginoo kung kinsa ang iya. You see? And look at this. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Okay? So, katong mga tao nga gagamit sa pangalan ni Jesus Christ, depart from iniquity. And you have spiritual help to do it. Okay? Kaya nga naman, gapamunga ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. Again, in Colossians chapter 2, verse 6, abrin ninyo yung mga Bible, mga kaigsuunan, ang giingon sa balaan nga kasulatan, as ye have therefore received Christ, nadawat naman nimo si Jesus Christ, so walk ye in Him. Walk ye in Him. So, katong maglakaw kadiha kaniya, o katong mga butanga, mga kaigsuunan, katong mga practices of the flesh or works of the flesh, hinay-hinay ito mahugasan, hinay-hinay ito mawala, og maglakaw kadiha kang Kristo Jesus. Look at this. In 1 John chapter 1, sa verse 7, unsa man ang giingon sa balaan nga kasulatan. 1 John chapter 1, sa verse 7, the Bible says, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And look at this. When you walk in Him, di ba? Kaya ang giingon sa Colossians chapter 2, if you are in Christ, walk ye in Him, walk ye in the Spirit. Now, if you would walk with Christ, the Bible says, verse 7, 1 John 1:7, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Tanaw ng word niya, cleanseth. Di ba? Parehong committed ganina. So, ang cleanseth mga kaigsunan, the blood of Christ will continue to cleanse us along the way. So, katulad yung pagkaluwas ni mga kaigsunan, gihugasan ka sa sala ni Jesus Christ. Sa dugo ni Kristo. Gihugasan ang imong sala sa dugo ni Jesus Christ. Di ba? But when you continue in your walk with Christ, di ba kay katong pagkaluwas nimo, napamanggid to yung mga uban nga mga dili maayong sa imong unahuna, mga dili maayong kinayahan nga nagpabilin pa sa imong kinabuhi. So as you continue in your sanctification, continue in your walk with God, the blood of Christ cleanseth us, nagapadayon sa paghugas sa atong mga kasaypanan, mga kaigsunan. And that's the thing there. So muna ato ang angay nga hinumduman. We have help. Continue to walk with Him. And all those practices, all those works of the flesh, hinay-hinay mawala until sa adlaw sa atong kamatayon nga tagaan tagbag-ong lawas na Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. We will be perfect one day, mga kaigsunan. We will be perfect one day. Why? Because our Lord and Savior is perfect. We will be perfect one day. Kaya nga naman, tagaan taniya o bagong lawas na di na makasala. And we will see Him face to face according to 1 John chapter 3. You see? Now, tanawin mo ang verse 25 sa itong text. If we live in the Spirit, look at this, let us also walk in the Spirit. You see? So, walk in the Spirit, mga kaigsuunan. So, ayaw punggi ang bunga sa balaang espiritu nga naga-work out sa imuhang kinabuhi. Ipa-work out. Ayaw siya i-grieve. Ayaw siya i-quench. Okay? Now, karon, kanipong verse 25, napod siya nindot kaay nga giingon ang pulong sa Ginoo. If we live in the Spirit, let us also walk. Okay? Walk. Kaning word nga walk diri mga kaigsunan, in contrast sa giingon nga walk in the previous verses, mga kaigsuunan, kaning nga walk diri, it is actually walk nga mura bitaw siya og marching. So meaning there are people with you, na ay mga tao nga kauban nimo, mga kaigsuunan. Kay verse 16 man god, if this I say then walk in the Spirit, sa verse 16.
ang kaning word nga walk diri mga kaigsuonan, it means nga walk nga alone, single, ikaw ra isa. Okay? Pag-abot nimo sa verse 25, I'm sorry kay akong gitanaw ganina sa concordance, nalimot lang kung sulat sayang mga Greek word, but mura man gyapon man good kay maghisgot ta Greek word pagkasunod pagkaugma malimtan ra man gyapon nato kung sa tunga mga Greek word. So mas maayo na lang we would talk about the meaning of these things, but you can check it on sa inyong mga Greek dictionaries. In verse 16 kaning walk dere, it means personal walk, kanang ikaw ra isa. Okay? Pero pag abot diri sa verse 25 kaning walk diri mga kaigsunan, it is marching, walk with someone. Now, atong makitaan nga sa ato din kinabuhi nga Kristohanon, we need to learn to walk with someone. Kung naa ka sa marching mga kaigsuonan, dili na kompetisyon, dili na paunahay. We must be walk in unison, in unity. So ato makitaan nga one of the proof, usa ka pruweba nga nagalakaw na ka diha sa balaang espiritu mga kaigsuonan, nagalakaw na ka nga naa ang bunga sa balaang espiritu, you are able to walk with the brethren. Makaya na nimo nga maglakaw uban sa mga kaigsuonan. Kay i-explain sa verse 26 ang meaning niya. Okay? Gisuportahan sa verse 26. Look at this. Let us not be desirous of vainglory. Kana bitong vainglory nga maguna-una, magpahitaas, provoking one another, envying one another. So magsilos ka sa imong isig kaingon. Gusto nimo labwan ang imong isig kaingon. You see? So a lot of people karon mga kaigsuon, even Christians, they cannot walk with others. Dili gustong malabwan. You see, they wanted nga sila mo'y sikat. Sila mo'y number one. Sila mo'y una. That's why, if there are people around them who are rising, if there are people around them nga muraog nagaka-successful, hala, bira-birahag libak, hala, bira-birahan og mga istoryang di mao, hala, bira-birahan og mga dili mao nga mga butang, ang mahitabo mga kaigsuonan, it is manifesting that they are not walking according sa lagda sa balaang espiritu, in which walk as a marching nga kauban nimo ang imong mga kaigsuonan nga nagkahiusat ang tanan nga walay pagsinilusay, walay pagnilabwanay. You see? So I hope by the grace of God as a church, we will learn to walk peaceably with our brethren mga kaigsuonan. Kay unsaon na lang, ug dili magpuyong balinawon ang mga Kristohanon, unsa may expectation nimo sa ubang mga katawhan nga wala pa nangaluwas. Kita ganing mga Kristohanon dili makapuyong malinawon ang ubang ang mga unsaved pa. So we don't have the right to question their lives, because our lives also are questionable. So mga kaigsuonan, by the grace of God, we will walk in the Spirit. Ug di na ta magunahuna nga magpalabwanay. Kay mo na yung sa Biblia nga love one another. Pero ang nahitabo manggod sa mga Kristohanon karon, labwanay another, and that is very very dangerous situation sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. So in our lesson tonight, atong makitaan nga naay mga sintomas. Unsa ang sintomas sa tao nga dili luwas? Ang tao nga dili makapanunod sa gingharian sa langit, ang sintomas nagapractice, nagapadayon aning mga sala nga gilista nga work of the flesh. Now, ikaduha, unsa ang sintomas sa tawo nga nakaangko na sa kaluwasan, naay bunga sa balaang espiritu nga walay pili-pili, naa ning tanan, dili manggaling at dako na kay nga degree karon, pero hinay-hinay nagatubo og nagadako mga kaigsuonan. And ang usa ka sintomas nga ang tao dunay matuod nga kaluwasan is baklay siya or makalakaw siya uban sa mga kaigsuonan nga magmalinawon. You see? And in our lives mga kaigsuonan, we need to learn nga magmalipayon sa success sa uban. You see? And that is what I am telling my wife, what I am telling the church. Kinahanglan ta magmalipayon sa success sa atong mga kaigsuonan, sa success sa mga katawhan, kay dili ni competition atong kinabuhi.
mas maayo nga kita mahimo tang instrumento nga mutulod sa tong mga kaigsunan para makabot nila ilang mga pangandoy, para makabot nila ang ilahang mga tinguha. Dili pwede nga kita nanuoy mo bira paubos og mutulod kanila. So igsoon, by the grace of God, we would learn these things. You see, kay it is a sign of insecurity if a person would try to bring down people. It means that you are down. You see, you are not a leader. You are not someone nga gisaligan sa Ginoo. But if you would try to push people para imong ipataas sila para makabuot nila ilang mga pangandoy, then you are a blessing. You are just like the Lord Jesus Christ, lifting up the people around Him. So igsoon, by the grace of God, sa ato ang mensahe sa pulong sa Ginoo karon, istoryaha ang imong kaugalingon. Unsa man ang mga sintomas nga makita nako sa akong kinabuhi. Basin siguro karon nga kagabion makita ang sintomas katong mga practices of the works of the flesh. Di ko moingon nga baguhay mong kaugalingon. Akong sulti sa imo ha, kinahanglan kang maluwas karon. Be saved. Namatay si Ginoong Hesus tungod sa imong mga sala. Gilubong ug nabanhaw siya para ikaw matarungon. Ibutang imong bug-os nga pagtuo kang Hesus karon, paghinulsol sa imong mga sala ug ikaw iyang luwason. Ug igsoon, bahin ang imong sintomas karon na ana gatubo ang bunga sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Ug naga-learn ka na nga makighiuyon ug makiguban sa imong mga kaigsuonan, uban ang kalinaw ug panaghiusa. Igsuon, ipadayon ka na. Itugot nga ang mga maayong butang nga makita sa imong kinabuhi mutubo ug mutubo ug mutubo ug mutubo pa para mahimo kang mas panalangin sa uban. Apan kung dili ka pa luwas karon, wa ka pa na sigurado karon ang kagabhion nga angay nimong dawaton si Kristo Jesus nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa pagpaminaw, igsoon. Dugay nang nahisala ako, ug wala ko tagda si Jesus, nga tungod ka na ko namatay sa Kalbaryo. Ang kaluoy grasya gihatag, ug pasayloman gidugang pa, kagawasan ko himpalgana sa Kalbaryo. Nakitan ko na sa pulong niya, nga makasasalaman ako. Ang kalag ko na hinluan na sa Kalbaryo. Ang kaluoy grasya gihatag, ug pasayloman gidugang pa, kagawasan ko himpalgana sa Kalbaryo. Ug tungod sa gugma grasya niya, mga tao may kaluwasan na. Ang kalag ko mag-aawit lang sa Kalbaryo. Ang kaluoy grasya gihatag, ug pasayloman gidugang pa, kagawasan ko himpalgana sa Kalbaryo. Amen. Salamat sa maong pag-awit, and we will continue to pray sa matag usa mga kaigsunan natay mga prayer request. So don't forget, tomorrow is magsugod na ang medical board exam ni Sister Micah, and by the grace of God tagaan siya og kaalam kusog sa Ginoo. And I know that every one of us natay mga prayer request. You can send in your prayer request and we would be glad to include you in our prayers. We'll close in prayer. Mag-ambot ha. Aman nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan.
Thank you, Lord, sa mensahe nga imong gihatag kanamo tonight. Thank you, Lord, for allowing us to see wonderful things from your word. Ikaw magabless kanamo, magahatag Ginoo og kalig-on sa among mga kinabuhi nga katong mga butanga Ginoo makapatik gyud sa among mga kasing-kasing Ginoo ug moresulta sa kabaguhan sa among mga kinabuhi. We are praying, Lord, that every one of us will have truly the symptoms of true salvation nga moag yung makita ug mabati sa among mga kinabuhi. I am praying, Lord, nga ang matag usa karon imong i-bless ligonon nimo ang mga naibalatian ayuha in taon Ginong Dios. And tagay kaalam amahan, especially ang may mga exams, na ay mga board exams, especially si Sister Micah, ikaw magauban kaniya Ginoo. Ikaw magahatag og kalig-on, Lord, sa among mga minahal sa kinabuhi nga naa sa lagyo nga mga dapit, among mga kaigsoon nga dunay mga sakit. Ikaw Ginoo maghatag og kaayuhan amahan because we believe that you are our healer and you will heal us if we would come to you Ginoong Dios. Salamat amahan sa makanunayon na pagpangga kanamo nga imong mga anak naglaomi nga ikaw motubag sa mga paghangyo because we ask all these things in the name of our precious Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Salamat. For your name. Salamat. Salamat. Maayong gabi sa tanan. Salamat. Good night po. God bless.